Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radio Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radio Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, and once again, magandang umaga sa lahat na ating po mga masugid po natin mga tagapakinig at syempre sa lahat ng mga umaabang sa programang Masaganang Coco Buhayan. Muli ito naman po tayo mga karadyo natin pag-uusapan ang talaga naman pang-agrikultura. Ayan dito sa ating pong himpilan sa 105.7 Radyo Natin FM, Buwak, Marinduque. At syempre ito muna at bago namin i-promote ang mga bagay-bagay natin, ito muna papakilala ko muna ang aking kapartner ngayong oras na ito. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, partner. At ayun pa lang, kasama po rin po nyo kami sa pang-apat na araw na pagsasaere ng ating School on the Air. Ako nga po palang inyong kasama sa talakayan natin ngayong araw na ito, si Coco Pasing. Yan, ako naman po si Coco Marie. Ito ang pang-apat na araw na pagsasaere ng ating School on the Air on Coconut Production and Processing na may temang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniliyugan. Muli kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang talakayan at usapan sa bagong paksa po natin ngayong umaga. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng umaga. Dito lamang sa 105.7 Radyo Natin Buwak. Nalilito na po. Oo, di ba? Pero okay lang yan, di ba? At least live tayo ngayon. Yes. Pwede magkama. Ayan. Anyway, sa ating po mga nakikinig at hindi lamang tayo napapakinggan partners dahil tayo rin po ay napapanood ayan mismo sa ating pong Facebook Live sa mga kung hindi mo man maabot yung aming pong frequency, pwede ka rin makinig or manood mismo sa ating Facebook Live ng Radyo Natin 105.7 Buwak, Marinduque, Facebook fanpage at sa Facebook page din po ng ATI Memaropa. At syempre sa lahat ng mga Facebook pages din po ng PCA Marinduque. At syempre pwede ka rin makinig sa ating pong live stream sa radyonatinfm.com/buwak. At bago po natin ulit simulan ng ating talakayan ngayong umaga, ay binabati muli po namin ang mga SOA Coordinator ng Bayan ng Buwak, Mugpog, Santa Cruz, Torrejos, Gasan at Buenavista. At syempre naman, partner, ang babatiin din naman natin ang sisipag nating Municipal Agriculture Officer ng Bayan ng Buwak, si Ma'am Ederlina Asmin, sa Bayan ng Gasan, si Ma'am Vanessa Tayaba, sa Bayan ng Mugpog, si Ma'am Marnelli Rio Florido, sa Bayan ng Santa Cruz, si Ma'am Lobelia, sa Bayan ng Torrejos, si Jenny Quinto, at sa Bayan ng Buenavista, si Ate Eloisa Apostol.
Ayun, at ito nga partner, nung mga nakaraang pagsasaere natin, meron tayong mga iniiwang tanong. Yung mga iniiwan nating tanong na yun, yung parang pag nagtanong tayo, tapos sa sunod na airing natin, kagaya ngayong araw, sasagutin natin yun kasi may kaakibat yung premyo, parang Correct. 50 pesos na load, Load, yun sa ating tanong na yun. At yung tanong natin na nakaraan nating pagsasaere ay, ano ba ang ibig sabihin ng CFO? Marahil hindi malingid sa kaalaman ng iba, nang ibig sabihin po ng CFO ay Coconut Farmers Organization. At base po sa nakaraang pagsasaere po natin ng ating programa, meron po tayong 2 panalo. Yung atin pong unang panalo ay mula sa bayan ng Mugpog, Barangay Balanacan, si Tatay Wilmer Casimiro. At yung pangalawa nating panalo ay mula naman po sa bayan ng Buwak, sa Barangay Maybo, si Ma'am Lina Malate. Ayun, makihintay lang po ay papasa po sa inyo ng ating mga sponsor yung ating pong 60 pesos worth of load. Thank you po. At syempre partner ha, disclaim lang natin dahil ang kaya baka magtaka dalawa yung nanalo dahil in-sponsor ng ating guest. So I think dahil may guest po tayo mamaya. Oo, Parang naging required na yung baka required na pag-sponsor. magpa-premyo din dahil ang totoo po ay iisa lamang po talaga dapat ang mananalo. Kaya lang syempre napaka ang tawag doon, generous ng ating po mga guest araw-araw, kada po natin, ay sila rin po ay nagbibigay ng papremyo. So, tingnan natin, baka lumaki-laki. Ayan. At yan ngayong araw nga, tayo ay merong bagong paksa na tatalakayin. At ito nga ay ang Good Agricultural Practices for Coconut. At kapag nga sinabi po natin na GAP for Coconut, ay marami pong paksa or mga impormasyon na nakapaloob dito. Kaya magkakaroon po tayo ng ilang pagsasaere para talakayin ng mabuti ang GAP for Coconut. Yan. Ngayong umaga partner, pag-uusapan natin ay tungkol sa site selection and management, farm planning and production, site mapping, and sourcing and selection of planting materials. Ano-ano ba ang mga good agriculture practice na kailangan nating malaman or isaalang-alang sa ating pagkasaka ng ating niyog? Kaya ngayon, dun sa ating resource person, malalaman natin kung ano bang mga kailangan gawin, nararapat gawin, o yung dapat isaalang-alang sa kapatupad o paggawain natin ang tamang selection ng ating gagawing farm plan. Ayan, dahil nabanggit mo na nga na tayo ay may resource person ngayong umaga. At para talakayin nga yung mga paksa na nabanggit mo, ay makakasama natin ngayong araw ang Agriculturist 2 ng PCA Marinduque, si Sir Victorio Palcolan. Magandang araw, sir. Yes po, yes naman po. Maaari po kayong bumati. Muna ang lahat ng mga coconut farmer dito sa Marinduque, lalo na sa aking area, sa Gasan at sa Buena Vista. And then pinabati ko rin ang ating mga kasamahan sa PCA na ngayon ay nagsusubaybay sa programang ito. Maraming salamat po sa iyong mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig sa ating programa. Para simulan po ang ating talakayan, binibigay ko po ulit sa inyo si Mr. Victorio Palcolan para po ma-discuss po sa atin sa ating mga tagapakinig kung ano po ba yung tungkol sa GAP Coconut, tungkol sa farm management. Ano po? Okay, sa muli po, magandang umaga. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa good agricultural practices ng coconut. So, bago tayo pumailan lang sa talakayan, ano ba ang good agricultural practices na lingid sa ating mga coconut farmer ay hindi nila naunawaan. So, ang good agricultural practices sa coconut, ito ay antas ng pamantayan ng isang ligtas at napapanatiling produksyon. No? Ang layunin nito ay mapabilis ang business operation, mapataas yung ani at kita, at ma-minimize yung ating cost, at mapababa yung epekto sa kapaligiran. Okay, sa aking nibisita sa ating mga farms, marami akong nakita na hindi masyadong nakakapag-practice ng GAP sa
coconut farming. So, napakalaking bagay at napakalaking pagkakataon ito na inyong mapakinggan ang ating maibabahagi na kaalaman sa good agricultural practices ng coconut. So, sa araw na ito, sa magang ito, ay ang tatalakayin natin ay ang topic na site selection and management, farm planning and production, site mapping, sourcing, and selection of planting. No. So, mahalaga na maumpisahan natin ang maayos ang ating pagniniyugan, lalong-lalo na doon sa mga mag-umpisa pa lang na magninegosyo o mag-engage sa ating coconut farming businesses, no? So, ando naman sa mga existing na mga coconut farmer na nagpa-farm ng kanilang mga niyugan, so marami tayong matutunan at mga mababago, ma-improve sa ating sakahan. Okay, ang objectives ng ating lecture pagkatapos ng ating talakayan ay matuto at malaman, determine the factors to consider in site selection and management. So, matututo ang mga participants at malaman nila ano ba ang mga dapat i-consider sa pagpili ng site na ating gagawing farm. No? Pangalawa, understand the importance of farm planning. So, dapat maintindihan natin kung ano ba ang dapat nating sa farm planning. Pangatlo, identify the basic components needed in making a production site map. So, kailangang matukoy natin ano ba ang mga mahalagang components na kailangan sa paggawa ng production site map. Kailangan po ito ay siyempre dapat madaling makita ng mga nagbibisita o mga tao at accessible. So, identify the criteria for sourcing and selection of good quality seed nut for planting. So, kailangang matukoy din natin sa ating panimula kung ano ba ang mga magandang quality na seed nuts na ating pagkukunan at kailangan din ang tamang pagpipili nito ng ating good quality seed nut for planting. No? So, yun po ang kailangang matutunan natin at malaman na maaring malaman natin sa pagtatapos ng ating talagayan. So, dito sa site selection and management, ito ang una nating hakbang sa good agricultural practices ng coconut. So, paano natin malalaman kung itong ating piniling site ay nasa maayos, no? Una-una siguro dyan, yung site natin ay kailangang malayo din sa mga natural phenomena, gaya ng mga landslide, plus flood, at yung mga pwedeng pag-anuhan ng lindol, na kung saan pwede nating ikalugi kung sakali, dahil ang coconut farming ay isang uri din ng pagninegosyo, no? So, site selection and management. So, coconut farms should be located in areas suitable for food production and processing. So, kailangan na kung maghanap tayo ng site para sa coconut farms, ito ay angkop sa production. Bakit? Sa production, kailangan siyempre, dahil sa good agricultural practices natin, kailangan ay safe din yung ating magiging food production. No? So, kailangan nito ay nasa maayos na lugar na kung saan, halimbawa, ang paglalagyan natin ay hindi natin nalaman at ito ay wasteland pala o mga sementeryo, medyo mahirap na gawin nating production. So sa processing ay bago natin sa ating pagpili ng dapat malaman din natin kung anong dapat nating itanim para alam na natin kung anong ating itatayong processing facility, no? So ang coconut farms ay dapat ay locate sa 600 meters above more than 600 meters above sea level for optimum growth. Ibig sabihin, hanggang 600 meters lang tayo ang para maayos yung ating pagtatanim ng niyog, no? Tandaan natin 600 meters below, no? Doon yung optimum growth ng pagtatanim ng coconut. Although pwede naman tayong
magtanim in excess of 600, yun nga lang, hindi natin mamimit yung ating goal para sa mataas na produksyon ng niyog. No? Mga factors na dapat i-consider sa site selection for coconut production. So, una-una dito yung rainfall. Napakahalagang bagay yung rainfall na sa isang niyugan, una-una para makatipid din tayo sa gastusin natin sa irrigation, no? Sa pagdidilig. So, kailangan dito ay mayroong 1,500 to 2,000 mm per year or at least 125 mm per month, no? So, kung maganda ang rainfall natin, maganda yung ating pagtubo ng ating pagtanim ng ating niyog, makakatipid pa tayo sa ating gasto sa pagdilig, no? Pangalawa, itong relative humidity. Ano ba itong relative humidity? Na kailangan ay more than 60% or 80 to 90% ang kanyang rate. Kailangan natin ang relative humidity dahil ito ay tumutulong para manatiling ito relative humidity ay tumutulong ito sa photosynthesis na gawain. So, pinapanatili nitong bukas ang stomata para sa photosynthesis na kung saan ito ang gumagawa o nagluluto ng pagkain para sa halaman, no? Ang temperature, ang relative humidity at temperature ay hindi ito maaring magkahiwalay, no? Habang tumataas ang temperature, ay tumataas din yung relative humidity. Kung kaya't kailangan lang natin na ang niyugan ay hanggang 600 meters lang ang angkop o sitable kasi nga yung temperature habang tumataas yung lugar, bumababa, lumalamig, nagiging thrive yun sa coconut na para hindi siya maging maayos ang paglaki, no? So sa temperature kailangan po diyan ay mayroon tayong 27 degrees, no? 27 degrees yung ang talagang ano natin angkop, no? Bagamat ang ating temperatura dito ay tumataas, ay hindi naman katagalan, no? So sa soil, kailangan ang ideal nating soil ay sa sandy loam, no? Well drained. Ito acidity ay 5.5. Paano natin malaman kung acidic yung ating lugar, no? Una-una diyan makikita natin yung presence ng oak tree at pine tree. So isa yan sa mga visual na ating makikita, no? Acidic. So sa proper moisture naman, so kailangan po natin dyan ng 12 to 15% lamang, no? Sa sunlight, kailangan ng sunlight dahil ang coconut tree ay sun-loving tree. So kailangan ito ng 2,000 sunlight hour per year, no? O kaya ay 5 to 6 hours per day. So kung ating mapapansin, kung masyadong malakas yung ating rainfall, so, kukunti ang ating sunlight na siya makaka-apekto din sa ating coconut farming, no? So, topography. So, yun nga, yung sinasabi ko kanina, na 600 meters, yun yung ating, below, yun yung ating ideal na pwedeng magtanim tayo ng niyog na mas makakaani tayo ng talagang pinakamataas, no? Sa wind speed, speed naman, kailangan dito ay minimal frequency ng typhoon para sa stable nut yield. So mahirap na kung ang ating niyugan ay laging nasa salanta ng bagyo. So lagi tayong paulit-ulit na lang na pagtatanim, no? Na siyang hindi rin ikalulugi rin natin, no? So Alright, so yan yung consider natin, sir, no? Sir Victorio, pagdating nga po sa site selection, yung rainfall, relative humidity, temperature, soil, sunlight, topography, at saka wind speed. Na ibig sabihin, tulad ko, wala na akong alam sa agrikultura, na hindi basta-basta tayo magtatanim, di ba? Ayan, so at least napaliwanag at lalo-lalo na po sa ating po mga nakikinig nating mga viewers po natin na
ngayon pa lamang, kumbaga, ngayon pa lamang i-intro ayan sa pagtatanim ng niyog. Ayun po. Mr. Victoria, unang tanong lang naman to, hindi naman out of the box to naman yung mga questions natin. Bukod dun sa mga nabanggit, pag considera ng mga farmers natin, ng mga lalagkikit ng ating mga coconut farmers, itong mga factors na ito na kailangan i-considera sa kanilang farm, sa tingin mo, ano yung aasahan nila para na-meet nila to lahat? Ayun, maraming salamat. Siguradong pag na-meet nila itong lahat, tataas ang kanilang ani. So, na kung saan, pag mataas ang kanilang ani, tataas din ang kanilang kita. Tataas yung antas ng kanilang pamumuhay. Yes, yun naman talaga yung goal ng ating mga coconut farmers. Kaya tayo nagtatanim para kumita tayo. At nang sa gayon, yung kikitain natin, syempre, para makapagpaaral tayo ng mga anak natin, maabot yung kanilang mga pangarap. Ano po? At yun, nakailang minuto pa lamang tayo, ay madami na tayong natutunan sa ating partner ngayong araw na ito, sa ating tagapagsalita. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon dahil sa aming pagbabalik, tatalakayin po naman natin ang sunod pa niyang topic, ang farm planning. Pinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, and we're back mga karadyo natin. Of course, ito pa rin po ang programang Masaganang Kokobuhayan. At syempre kasama pa rin po natin ang ating pong mga kapartners po natin. Ayan, from Philippine Coconut Authority. Isa lang muna paalaala partner ha, dahil syempre sa ating pong mga viewers. Ayan, so pwede rin kayong makapakinig ayan mismo sa ating pong transistor radio. Kung abot nyo po ang ating pong frequency, itutok mo lamang yan sa 105.7. Ayan, para tuloy-tuloy ang ating pong huntahan on the air. At syempre, partner na nakakatawa dahil ang dami nating listeners from Malbog, Buwak. Ayan, hello po sa mga taga Malbog, Buwak, Marinduque. Medyo malayo ito. Ayan, hello po sa inyo dyan at sa lahat na ating mga nagtatanong. Ayan, kung saan ba tayo napapakinggan. Ayan, dito po sa radyo natin 105.7, Facebook fan page at syempre sa atin din pong live stream na radyo natin fm.com/buwak para, ayan, keep in touch with us lang. Ayan, dito sa ating pong mga programa. Ayan, partner, may nakita rin ako dito nanonood mula sa Malibago, Torrejos. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Malibago, Torrejos. At nakita ko din dito, partner, may mga taga Municipal Agriculture's Office tayo ng Buwak na nanonood din si Ate Rosemary. Hello po sa inyo dyan. Kumusta po? Ayan, at syempre, hello at pwede kayong magpadala ng mga pa-shoutout at pag may oras ay ating babanggitin maya-maya. Ayan. Ang inyong pakikinig sa ating Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At para nga talakayin ang sunod nating topic, ngayong araw ay makakasama pa rin natin si Sir Victorio Arpalculan. Yan. Bago ko po simulan ang pangalawang topic natin ay nais ko munang i-shout out. Ay, may shout out. Si Charlie Ribadiniera na dating kasamahan namin sa piscina kung saan siya ngayon ay empleyado ng Municipal Agrarian Reform Office, no? So, ang pangalawa nating topic ay ang farm planning. So, matapos natin na pili o makahanap ng site location kung saan tayo
pa-farming, kailangan natin pagplanuhan. Ano ba ang ating gagawin doon sa site? Ano ba ang ating proyekto? Anong ating produkto na ating gagawin sa site, no? So, doon malalaman natin sa planning is a decision-making process in the farm business which involve organization and management of limited resources to realize the specific goals continuously. Also, it involves selecting the most profitable course of action from among all possible alternatives. Yun nga, kailangan nating ihanda ang dapat na mga aktibidad para sa naturang gawain, no? So, dito, halimbawa, example nito, kung ang ating gustong gawin na produkto ay halimbawa ay buko juice, siyempre ano bang ating itatanim na mas mainam para maging profitable, no? Kung magtanim kasi tayo ng tol ay parang hindi maganda na gawin natin na buko juice, no? Kailangan pa nating lagayin at lagyan ng asukal. Yes. So, ano ba ang kailangan natin sa buko juice kundi yung aromatic dwarfs, no? Na kung saan minimal din yung gastos natin, no? Kikita pa tayo ng mas malaki. Opo. So, sa pangalawa, the ultimate objectives of farm planning is the improvement in the standard of living of the farmer, and the immediate goal is to maximize the net income of the farmer through improved resource use planning. In short, the main objective is to maximize the annual net income sustained over a long period of time. So, yun nga, isa sa mga objectives nito ay ma-improve ang standard living ng buhay ng isang farmer. Yes. So, yun ang target natin talaga, no? So, kung kaya't, bukod doon sa ating ginawang proyekto na tawag dito yung buko juice, pwede pa nating dagdagan. Halimbawa, intercropping o livestock doon sa ating lugar at para ma-maximize natin yung lugar, no? So, kung saan, habang naghintay tayo ng bago magbunga yung niyog, may aanihin na tayo na ibang produkto o kaya yung livestock. So, yun mapapalaki, ma-maximize natin yung annual net income na sa haba ng panahon, no? So, sa pangatlo, a farm plan is a program of total farm activities of a farmer drawn out in advance. So, parang ito ay nananaginip tayo pero nagiging totoo, no? So, an optimum farm plan will satisfy all the resources constrained at the farm level and yield the maximum profit. So, dito ay ito ay kabuuang programa o aktibidad ng ating gagawin simula pa sa pagtatanim ay site selection hanggang sa ating processing, no? Kung halimbawa mayroon man tayong hindi maganda na experience, pwede nating i-improve. Yes. Oo, so ika nga yung planning, ito ay tawag dito direksyon nagigiya sa atin tungo sa ating layunin, no? So yun yung maganda sa coconut farming, na kailangan natin ng farm planning para lalong maging produktibo at tataas yung ating kita. Oo. So, ano ba ang mga ang farm planning, farm planning helps the farmer in the following ways. So, yun, it helps him examine carefully his existing resource situation and past experiences as a basis for deciding which of the new alternative enterprises and methods fit his situation. Yun nga, kung sakaling ang kanyang isang tinatarget na proyekto o processing ay medyo may problema, may mga backup tayo na pwede nating i-improve may mga option tayo para mapanatili natin yung ating tuloy-tuloy na production. So, pangalawa, it helps him identify the various supply needs for the existing and improve. So, yun nga, yung mga existing nating aktibidad na maayos, pwede nating ituloy at pwede pa nating i-improve, no? So, it helps him find out the credit needs, if any. So, kung mayroon pa tayong sa ating niyugan, mayroon pa tayong gustong gawin,
At dahil ito ay napagpaplanuhan natin na ay kikita talaga ito, pwede nating ipangutang ito na alam naman natin na babawi ito at mababayaran natin yung ating kautangan. So, pang-apat ay it gives an idea of the expected income after repayment of loans, meeting out the expenditure on production, marketing, and consumption. So, yun nga, nabivisualize na natin na maganda yung expectation ng ating kita matapos nating magbayad sa anumang ating mga expenses o mga liabilities. Opo. So, yun yung kahalagahan na pagpaplano sa ating farm na kung minsan hindi natin inasahan na may mga problema, wala tayong mga resources. So, minsan ay naputol yung ating coconut production. Para bang yung sinasabi niya na ways para sa farm planning, para bang pag may plano kang, may ayos kang plano, parang you can never go wrong. Ano kuya, pag may maganda kang plano tungkol dun sa farm mo, parang hindi ka parang magkakamali ka man, pero kaya mo siyang ipa-prevent. May handle, no? Yes, kaya mo. Para bang yung farm planning mo, parang yun yung Biblia ng gagawin mo dun sa iyong pagsasaka ng niyog. Ano? Ayan. So, sa mga listeners natin, ang dami na natutunan ng ating mga may mga negosyong nyugan at ngayon pa lamang papasok ayan sa pagninyugan. Sige, kuya. Okay. Sige, pagpatuloy po natin ang ating discussion tungkol po sa production naman. So, dito sa production site mapping, so matapos nating magplano, kailangan nating i-drawing ito. So, kumbaga sa ating mga pangarap, kailangan nating i-drawing, no? So, sa pamamagitan ng production site mapping, maipapakita natin doon ang lahat ng ating gagawin at mga aktibidades, no? So, doon, a production site map should be prepared to show the condition of the farm, of how the farm is intended to be developed. So, ipapakita natin yung kondisyon ng sakahan ng ating farm ay kung paano natin ito layon o nilayon na buuin o ma-develop, mapaganda, no? So, it should indicate the topography and the location of the production and processing areas, etc. So, kailangan andoon yung kung ano siya, yung topografiya, at saka lokasyon, kung saan ba ito naroroon, no? So, kailangan din ito ay ang coconut production area ay kailangan nakikita doon ang density. Yung spacing niya, andoon din, at saka yung coconut variety na ano ba itong variety na nandito, no? Kung katigan, aromatic, at saka yung iba pang uri ng dwarf, no? At kung gaano ito ka layo sa market, no? So, kailangan ding andoon naka-indicate yung primary processing area na kung saan ito ay dapat ay mas malayo sa ating tawag dito yung taniman na kung saan baka tayo ay mayroong livestock at intercrops, no, na siyang makaka-contaminate, no? Okay, so dapat din ay maganda yung ating sources of water used in the farm, no? So dito natin i-indicate din kung ano ba ang ating pinagkukuhaan ng ating water, ng ating tubig. So kung ito ba sa well, sa reservoir, sa rivers, sa lakes, at saka kung sa ponds, no? So, sa storage area naman, for tools and equipment, andun din naka-indicate sa ating production site map. Water storage, distribution networks, drainage, and discharge points of wastewater. Solid waste disposal area, lalong-lalo na ito na maaring maka-apekto sa ating production site and processing, no? Composting area, so itong composting area na ating magagamit sa yung mga nabubulok na mga ano natin doon, mga bagay-bagay, so pwede nating ilagay ang ating mga ano sa composting area, pero ito ay dapat nasa malayo din, no? Property building structures and road networks, so nakalagay din doon kung sa halimbawa property sa mga buildings, kung ano ba ang buildings na yun, no, kung structures, at kung sa road networks. Ganon din halimbawang its production area in case of multiple production areas in a site should be identified by name or code and shall be indicated in the property map. So halimbawa area 1, area 2, so kailangan mayroon para kita kaagad natin. So
At ang all facilities and structures for coconut production should be properly designed, constructed, and maintained to minimize post-harvest losses and risk of contamination. So, mahirap naman na yung ating mga structure ay nasa substandard at baka yun ay madaling masira. Magiba, ay magiging napakalaking losses natin at maaaring maging sanhi pa rin ng contamination, no? So, at ang ating production site maps dapat ito'y accessible. So yes, dapat laging accessible siya. Ito ang kailangan sa ating production site maps at ito ay dapat itong site maps natin talaga ay nakalagay sa bukana, no? Kung saan minsan makikita natin sa kalsada yung mga may itatayong building na andoon nakalagay kung ano yung project na ipapatayo doon. So yun yung ating production site maps na kailangan i-consider. Kailangan i-consider sa pag ano natin ng coconut farm. Apo. Yes po. Mr. Victorio, di ba po nabanggit mo yung mga kailangan nating i-consider, yung mga farm planning, yung mga i-consider sa tamang pagpili ng lugar, ng lokasyon kung saan tayo gagawa ng ating farm. Sa tingin mo, ano yung pinaka-comparative advantage nun pag pinractice ng tama o naggawa ng plano ang isang magsasaka ng niyog? Ano yung magiging comparative advantage niya sa lahat sa iba kapag pinractice niya lahat ng sinabi mo pong factors to consider? Okay, so gaya ng sinabi ko, itong tatlong factors na ito ay isa lang ang pupuntahan natin. Yung magandang produksyon at saka mataas na kita. Yes po. Yun naman lagi ang gusto natin, di ba? Mataas ang produksyon at tumaas pa ang kita ng ating mga magsasaka ng niyog. Ayan, at ilang minuto pa nga lang tayo nag-uusap-usap ay ang dami na nating natutunan. Share ko lang di ba, ang dami pa lang dapat i-consider sa pagtatanim ng niyog. Di ba sanay po tayo na kung pumatak yan dyan, iintay natin tumubo si nyog at ayun yung gagawin nating planting. So, mali pala yung practice na yun. Dapat pala talaga, may mga ideal pala. May ideal tayong mga proseso bago tayo magtanim ng nyog. Ano yun po? Ang dami, no? At saka yung nakita ko dito may spacing, no? Naririnig ko na itong spacing na ito. Hindi ka basta-basta ng puno, dikit-dikit. Yeah. Diba? Kasi nga po, nabanggit niya kanina, sunlabbing si niyog. So, kung yan po ay dikit-dikit at nagtanim ka pa sa ilalim niyan, so probably po si niyog na sinulot mo dyan sa ilalim, hindi siya tutubo ng maganda kasi hindi siya naaarawan. Yes. Kaya dapat mapag-aralan talaga ito ng taimtim, no? Kasi ako, talagang wala akong alam dating sa pagtatanim, basta kakain na lang. Pero at least dito sa programang ito, nalalaman na natin at ang daming plano, no? Hindi ba natin siya magawa outright, yung pag sinabi agad, gagawin agad natin. Pero alam mo naman, pag step by step, makakakamta natin yung kung gusto ba nating mangyari sa ating pagsasaka. Ayan. At pati pala yung lugar na pagtataniman, i-consider din yung taas. Kaya pala sa malalamig na lugar, hindi siya tumutubo. At pansinin nyo dun sa mga malalamig na lugar kagaya halimbawa sa Baguio City. Di ba matataas yun? Pansin nyo ba walang mga coconuts doon? Hanggang 600 meters above sea level. Yung mga simpleng ganong bagay pala, kailangan palang i-consider yun. Hindi man natin siya nakikita outright, pero yun nga, sabi ko nga, magagawa naman natin siya tulong nitong ating programa. Alam mo ko, partner, no? Ang daming mga kabataan na nanonood sa atin ngayon, parang gusto na nila maging agriculturist. Ayan, kaya alam nyo na, no? Ayan, you have to apply on this course, ayan na, pagiging agriculturist. Alright? At ngayon naman po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikinig sa ating programang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagdiniyugan. At para naman po ibahagi sa atin ang tamang pamamaraan ng pagpili ng planting materials na niyog sa ating itatanim na farm, nakakasama pa rin po natin ang ating guest speaker ngayon pong araw. Muli po, ibabalik ko po sa inyo si Mr. Victorio Palcolan para naman po sa sourcing and selecting po ng ating planting materials. Okay, maraming salamat. So, natapos na natin yung site selection, natapos na rin natin yung pagpaplano, at saka yung production site mapping. So, pupunta na po tayo sa kung aling mga planting materials yung ating gagamitin. Oo, no? So, kailangan dito ay yung high quality planting materials talaga ating gagamitin. Pero saan po natin ito makukuha? So, lingid sa alam natin na dito sa Marinduque, wala pa tayong maaring pagkukunan ng mga certified
na good agriculture na GAP certified na pwede nating pagkukunan, no, ng mga planting materials. Kung kaya't maaari tayong kumuha sa mga PCA seed gardens, mga PCA accredited na mga nurseries. So doon ito natin pwedeng makuha. Pero siyempre malayo 'yon. Ano pa ang ating pwedeng i-considera na makakakuha tayo ng magandang binhi sa ating pagniniyugan. So kung tayo sa ating niyugan, pwede tayong makakuha ng magandang dekalidad na pananim, no, sa pamamagitan ng tamang pagpili sa mother palm, no, na kung saan kailangan ang mother palm natin. Kung minsan pwede tayo mag-blocking, magpili tayo sa halimbawang 100 puno ng niyog. Pagpili tayo doon ng mga 10 na maaaring gawin nating mother palms, no? So, isa sa mga pangunahing criteria para sa pagpili ng magandang mother palms o binhi sa ating production niyugan ay dapat ito ay pag-toll ay at least 10 nuts per buns, no, per month, no? At pangalawa, kung ito naman ay dwarf, ay at least 15 nuts per buns within 25 days. No? Pwede rin nating basihan, isa pang basihan din natin yung number of leaves, no? Na kailangan sa maging maayos yung ating pagkukunan ng binhi, na kung saan dapat ito ay mayroong dahon na at least na 30 leaves na medyo para makita na siya healthy and vegetable. So kung tayo nakapagpili na ng pagkukunan natin, doon na tayo pupunta sa seed nut selection, no? Ang selection is the action of fact or of carefully choosing someone or something as being the best or most suitable. Akalain mo mayroon pang someone, no? Ibig sabihin someone ka pala. So ibig sabihin hindi lang pala something yung ating the best, no, na ating pipiliin. No, sa seed nut selection ay mayroon naman tayong criteria na ating pagpipilian. Ito gaya ng uniform sizes. So kailangan ng ating mga pipiliin ay uniform, hindi yung kasama yung maliliit, no, 'di ba? So para maganda yung ating patubo, halos sabay-sabay, no. Typical of variety, ano bang ating kailangan sa ating farm? Sa ating farm, dwarf ba o katigan, aromatic, ano pa ba gayon? So pangatlo, kailangan ito ay physiologically mature. Dapat talaga ay mature na talaga siya. Pag ating inalog ay maganda yung kanyang kaluskos ng kanyang sabaw. So yun, magandang klase ng niyog po yun, no? So no deep crack punctures in the shell. So kailangan walang mga crack kasi magiging dahilan yun para pamugaran ng mga diseases at kung ano namang mga insekto, no? No damage by insects or diseases. So kahit tayo ito ay kumuha sa mga tawag dito sa mga certified na mga supplier dahil sa transport and handling, so maaring magkaroon ng defect yung ating seed nuts kung kaya't kailangan pa rin natin ng seleksyon pagdating sa ating niyugan, no? So napakalaking bagay itong walang damage ng insects at crack or function sa shells, no? So ito yung mga ating exclude sa ating na gawin nating planting materials, no? Yung mga defective na seed nuts, yan andyan, punctured or cut, so na maaaring pamugaran ng mga parasites na makakaapekto sa ating pagtubo ng ating planting materials. So, sir, no, nakikita natin sa live yung mga pictures. Ng so, hindi rin maaari yung maliliit. Siyempre, magiging pangit din yun yung kalalabasan ng pagtubo ng ating niyog. No? Maaring hindi rin maganda yung produkto nun. Kailangan pala uniform talaga yung size. May uniformity. Sa immature naman, ay mahirap din ito dahil nga kung minsan ay masasayang lang yung ating pagod dahil nga bata pa, hindi ito tutubo, no? Mababa yung germination percentage niya. So,
kung halimbawang yung ating seed nuts ay medyo may green pa, so hindi po natin din yun pwedeng isabay sa ating mga matured ng seed nuts, no? Kailangan pa nating i-season yun sa isang malilim na lugar para mapakinabangan din natin ulit, no? So hindi rin naman maaari na yung mga rodent na kinakaano ng rodent, na damage ng rodent, no? So malamang ito ay pag ginamit din natin ito ay magkakaroon din ng abnormalities. Kasi nabago na yung development ng embryo sa pagtubo ng ating planting materials. At lalong-lalo na itong mga disease-infected seed nuts, no? So, itong lahat na ito ay ating exclude ito sakaling ating makita ito sa ating pagpipilian, no? Apo. At base dun sa mga nabanggit mo, sir, di ba po, physiologically mature, ano sa tingin, bukod dun sa mga nabanggit mo, di ba, pag nakita mo yung isang seed nuts, di ba sabi mo kayo na yan, dapat may slashing sound siya, dapat yung, pag kinalog mo yung isang matured nuts, pag kumalog siya at maganda yung kalog niya, maganda siyang planting materials. Bukod doon sa tunog na yun, dun sa kulay ba, paano ba natin ma-determine na yun ay magandang planting materials? O yung planting materials na napili natin ay matured na? Fully matured na. Ayun, na kailangan fully brown siya. Yung kanyang physical na appearance, no? So, yun ang pinakamaganda na ating pagkukunan ng seed nuts, no? Kasi yung fully matured na, based dun sa ating pag-aaral, yung ating coconut, yung ating isang matured nuts, partner, yun ay simula flowering para maging siyang matured, yun ay 12 months ang tatakbuhin niya. Kasi base dun sa ating isang taon siya bago siya maging matured. At yung may mga age tayo ng coconuts, nabanggit nga din kanina, na kailangan natin i-considera, depende sa plano ng ating farm, kung yung pag-pembuko pa processing. So yung in this situation po, ang gusto niya sa good planting materials. So pag good planting materials, dapat siya ay fully matured na, physically fully brown na siya at make it slashing sound. Ayun, ganun siya. Ako talaga naman ang ganda ng ating pag-uusapan tungkol sa pagniniyog na to. Sabi nga simula taas hanggang baba. Talaga. Di ba? Sir, ito pa tanong pa. Pag gumamit ba halimbawa ng mga mababang kalidad ng mga planting materials, halimbawa, di ba na binanggit mo kanina yung mga hindi dapat i-consider, yung mga may punctured, may mga bruises, o yung mga damage na ng ating mga rodents or ng ating mga daga, yung ating mga nandun sa pagpipilian. Halimbawa, hindi natin na monitor or na-nursery pa din natin yung mga gano'n na planting materials. Sa tingin mo, ano yung magiging disadvantage ng paggamit ng mga ganong planting materials, low quality planting materials? So, yun nga, siguradong pag ginamit natin yun, hindi natin maiwasan na magkaroon pa rin ng abnormality sa pagtubo ng mga niyog na kung saan bababa ang produksyon at hihina rin ang ating kita. Yes. Kaya kailangan pala, partner, pagka pumipili tayo ng planting materials, may desirable tayong, may goal tayo hanggang dulo. Dapat pala mo monitor natin kung ano yung mga gagawin natin step by step. Kaya nga sinabi kanina, di ba, may mga dapat tayong i-considera, kagaya ng mga farm planning tayo. Dapat pala pinapractice talaga yun. Ngayon, isa pa pong tanong, Mr. Palcolan, paano po ba natin, halimbawa, na-nursery na natin, maganda na yung mga tubo ng ating mga seed nuts, o maganda na yung mga seedlings natin pag tumubo. Doon ba, magkakaling ba tayo doon ng mga pangit na seedlings? Ay, opo, kailangan nating magkaling kasi yun nga, magiging kabawasan din yun kung ipipilit nating itanim yung ating, kung mahinayan tayo at ating itatanim pa rin yung ating yung mga nakal, so posible at malaking pagkakataon na talagang yun ay pangit din ang kalalabasan. Alright, ayan. So anyway, nawala sir linya si sir muna, no? But anyway, partner, baka may gusto kang idugsong doon kay Sir Victorio, ayan, sa mga sinabi. Maraming sinabi yung ating guest speaker na kailangan nating i-consider. Alam mo, partner, napakahalaga pala nitong mga hakbang or gawain na ito para ma-meet natin yung goal natin na kumita, para maganda yung production natin ng coconuts, para pag during the time ng ating harvesting ay marami tayong aasahan na kita at marami tayo bang maiko-convert. Halimbawa, di ba may mga gusto naman tayong bilhin, magagawa natin yun or makakamta natin yun gamit itong mga proseso na ito. Ano po? Ayun, sir, Mr. Victorio Palcolan, base po sa lahat ng nasabi mo po,
base po sa lahat ng iyong mga nasabi or naibahaging kaalaman o impormasyon sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa iyo. At ngayon naman po ay hihingan po kita ng isang parang mga parting words para sa ating mga tagapakinig at para mabigyan mo sila para to sum up lahat po ng iyong sinabi sa ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat sa ating mga estudyante at sa mga nakikinig na mga coconut farmer. So sana yung ating natalakay sa ngayong araw ay ating maisabuhay sa araw-araw na aktibidad natin sa farm na kung saan yung ating mga dating nakagawian ay maaari nating i-improve. Bawasan yung kailangang bawasan ng mga pananim at para tayo ay magkaroon ng magandang mataas na produksyon at siyempre tataas din yung ating kita. Yan, 'di ba? Kaya tamang-tama karadyo natin sa mga main negosyo, ayan sa pagniniyog, ito na 'yon. Oo, sa gustong mag-engage sa pagsasaka ng niyog, ito na yung platform para masimulan niyo na yung inyong pagsasaka. Ano? Ayan, bigyang daan ko lang yung mga tanong po sa ating live comments. Yung nagtatanong po kasi si Florendo at si Marisa kung meron daw pong available na pananim na dwarf ang PCA. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming opisina or pwede niyo pong i-message yung aming Facebook page. Para po makater namin yung concern nyo. Tapos isa pa po kay Wilmer Casimiro. Yes. Tanong niya po ay kung pwede daw pong i-crossbreed si dwarf sa tall variety. Yes po. Yun po ay matatalakay natin sa mga susunod na pagsasaeri po natin. Kaya abangan nyo po yung topic na yun sa hybridization. Yes, partner. Yan. At partner, babasahin ko din yung ating mga masugid na taga-subaybay ng ating programa sa Facebook Live. Babatiin ko lang po si Ma'am Edita Raya po ng Tabi, si Ma'am Helen Milaya Lyron ng Togos. Ay, pupromote ko na rin siya kasi nakikita ko kasi sa mga Facebook reels niya, yung ginagawa niya yung pagsasaka ng niyog. Meron siya ng mga step-by-step procedure na yun din yung pina-apply niya yung napapakinggan niya sa radyo. Kaya maraming salamat po ma'am sa paghahagi ng aming mga ginagawa sa ibang tao. Malaking tulong yan, partner, Yes, partner. No? Ayan. So anyways, maraming salamat muli kay Sir Victorio at talagang ang dami namin natutunan, ngayong sir. araw. Oo. At ang dami ring mga natutunan din natin mga viewers at listeners dito sa radyo. Ayan, may final words ba si sir? Ayan. Yun, sir. Per final words po. Natapos sa ating talakayan. So sa sunod na linggo ay pag-usapan naman natin kung ang ating farm establishment. Yes. No? Doon na natin malalaman kung ang tamang pagtatanim na naman, no? Okay, sige, maraming salamat. Kaya natin syempre para abangan ng mga tagapakinig natin ang ating speaker. Diba? Kasi dito pa lang sa unang airing ng ating programa kasama ang ating guest speaker na ito ngayong araw. Ngayong unang araw pa lang natin siyang kasama pero nakakabuo na kaagad siya ng fans club. Tingnan mo dito sa comment section sa ating Facebook Live. I-shout out daw Kuya Vic si Mr. Toto Rapisa from Bacau, Ilaya. Yun. Alright. Okay, shout out kay Kuya Rolando Toto Rapisa. Ayun. Doon pa lang, ngayon pa lang nila nakita si Mr. Victoria Palcolan pero parang bumubuo na kaagad sila ng fans club para kay Mr. Palcolan. Alright. Ayan. So anyways, ayan. Sige partner, ito na yun. Maraming salamat po Sir Victoria Palcolan sa iyong paglalaan ng oras po sa aming programa ngayong araw na ito. At keep tuning in po dahil sa aming pagbabalik, ibibigay po namin ang tanong sa ating School on the Air text promo. Kaya abangan po natin sa lahat ng mga sino kaya ang ating mananalo. Ayan for our prizes. Ayan ngayon dito sa ating masaganang kabuhayan. Babalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang kopra,
copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, babalik po tayo sa programang Masaganang Kokobuhayan. Ako tuloy-tuloy pa rin po tayo, partner, no? Ayan, Yes, sige. partner. Ayan, dito nga sa ating programa ay hindi lang kaalaman ang ibibigay namin sa inyo dahil mamimigay din kami ng 60 pesos na load. Sa ang unang makakapag-text na kanilang tamang sagot sa ating SOA Text promo ay mananalo ng 60 pesos na load. Ayun, paalala lamang po, tanging ang mga rehistradong estudyante lamang ng ating programa ang pwedeng sumali po sa School on the Air text promo. Para sa mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo sa ating text promo, mag-text lamang po na gamit ang format na ito. Ang pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo na mabibilang at ang sagot sa tamang tanong. Ang sagot niyo po dun sa tanong. Ulitin ko lang po. Pangalan, munisipyo or barangay kung saan po kayo nabibilang at ang sagot niyo po doon sa tanong. At ito na po ang tanong sa araw na ito. Koko? Tanong! Ang ating katanungan ngayong araw na ito, ano ang ideal na elevasyon o maximum na taas ng pagtatanim ng niyog upang makamtan ang desirable production ng coconut? Uulitin ko, ano ang ideal elevation o maximum na taas ng pagtatanim ng niyog upang makamtan ang desirable production ng coconut? Alright, at syempre kung alam niyo po ang sagot sa tanong natin, i-text nyo lamang sa ating pong numerong 0949-889-5478. Diyan lang po kayo magte-text, 0949-889-5478. Ayan, para sa ating tagapakinig, meron kaming iiwan ng Koko Kaalaman para sa inyo. Koko? Kaalaman! Alam nyo ba na ang coconut tree ay member ng palm tree family? Katulad kasamahan niya ang buli, oil palm, at anahaw. At para naman sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagkasanay at programa ng CFIDP, ito ang ating news update. News Update. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pangunguna ng Career and Development Section ay magsasagawa ng pangatlong batch ng Farmer Level Training on Processing of Coconut Food Products mula Agosto 13 hanggang 15 sa probinsya ng Marinduque. Ang nasabing 3 araw na pagsasanay na dadaluhan ng 20 magsasaka ay naglalayo na magbigay ng komprehensibong kaalaman, kasanayan sa mga kalahok hinggil sa pagpuproseso ng mga produktong pagkain mula sa niyog. Layunin din ito na palakasin ang lokal na industriya ng niyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagsasanay at suporta sa mga producer. Ang pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na programa ng CFIDP upang mapapanatili ang sustainability at kagalingan ng sektor ng agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa, kanilang official na website ati.da.gov.ph/ati-4b at mag-like at mag-subscribe na rin sa kanilang YouTube channel ATI Mimaropa. At ayan nga mga partner, wala na tayong sapat na oras kaya magpapaalam na tayo sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ulit kami sa susunod na pagsasaere dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa natin nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Maraming pong salamat at syempre nakasama niyo po kami dito sa programang Masaganang Kokobuhayan. Maraming pong salamat everyone.